Sa mga nagtatanong po kung kumusta na ba ang suporta na ibinibigay ng mga kababayan natin, higit na nakararami sa ating mga kababayan kay Tatay Digong habang nakakulong si Tatay Digong sa the Netherlands. Maging si Senator Amy Marcos, namangha talaga siya sa hindi natitinag at hindi nagbabagong solidong suporta na ibinibigay ng karamihan sa atin sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Nang sumama siya kay BP Sara doon sa Dahey, namangha talaga ang senadora nang nasaksihan niyang hindi natitinag ang buong suportang ibinibigay ng ating mga kababayan na nasa Netherlands. At natuklasan niya pa na maging ang mga employers pala ng ating mga kababayan na palagi-laging bumibisita doon sa harapan ng kung saan nakakulong si PRRD, sumusuporta rin ang mga employers nila. Pakinggan natin ang kwento mismo ni Senator Amy Marcos. Ako'y pumunta sa The Hague para samahan ang ating Vice President sa kanyang kaarawan at the same time samahan ang ating mga OFW at kababayan na nagdadalamhati at nasa kulungan pa rin ang ating dating Pangulong PRRD. Kami ay dumaan sa Oman kung saan yung mga Pilipino ay talagang sabik na makita si VP. Pagkatapos noon, pumunta na kami sa The Hague, Netherlands. At alam naman natin, bawal lahat pumasok, pera lang yung pamilya at saka yung abogado. Kaya nandun lang kami sa labas, masaya naman, pero umiiyak din. Nakakatuwa nga yung aming pagtitipon dahil kakaiba. Grabe ang suporta ng mga OFW natin na nagdatingan. Yung iba galing London, galing sa Belgium, galing sa Spain. Yung iba mga napakalayo pa ng pinanggalingan. Galing Hong Kong, Pilipinas. Pati yung mga amo nila, nagugulat ako, sumusuporta sa pagprotesta ng mga Pilipino sa The Hague. Mismong amo nila ng mga Dutch ang gumagastos, nagpapagawa ng mga t-shirt, ng mga hoodie, at matindi na pinapayagan sila mag-day off para lang pumunta doon sa tinatawag na Duterte Street. Ganon katindi ang pagmamahal at suporta nila para sa ating dating Pangulo at pati na rin para sa ating ikalawang Pangulo. Kaya kinukumusta namin sila at sila mismo nagluluto, nagsasalo-salo doon kahit hindi makita si PRRD. Ma'am? Yes. Anong napag-usapan ninyo ni Attorney Kaufman? Because you posted a picture with Attorney Kaufman, so what was discussed? Well, first time ko siya ma-meet, kaya meet and greet lang kami at nagkamustahan lang kami doon at sinubaybayan pala niya yung ating mga hearing dito sa Senado at nagpasalamat tungkol sa nangyari kay Tatay Digong. Ginamit pati ang transcript of records natin sa ibang pleading niya at nakatulong daw ito sa ginawa nila at lalo na sa issue at pag-question ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas ngayon na hindi na tayo state party sa Rome Statute. At hindi ako makakomento sa iba't iba pang mga plano nila na pinag-usapan, ngunit talagang matindi ang laban ni PRRD at nakabuo na sila ng legal team. Ma'am, meron bang binigay kahit naman lang kahit anong pag-asa or update kung makakauwi ba ang dating Pangulo or not? Yes, the good news is the attorney Nick Kaufman is very gung-ho. Talagang pinipilit niya na karapatan ni Presidente Duterte ang interim release. Talagang sinasabi niya na talagang ipaglalaban niya ng matindi ang jurisdiction, ang lack of jurisdiction ng ICC. So, yun talaga maliwanag. Loud and clear yun sa kanila. Na may